Bago matapos ang taon, isang moto camping muna tayo. Sa biyaheng ito, tayo ay pupunta sa Laguna. Wala pang 2 oras ay narating na namin ang campsite. Pero bago yun, dumaan kami sa para bang pagsubok. Rough road na may kasamang putik, talaga namang adventure ang naranasan namin. Pero worth it. Sulit ang pagod. Malinis, tahimik, at napakapayapang kalikasan. Nagtsempohan pa namin na kami lang ang bisita sa campsite. Dagdag mo pa ang napakabait na caretaker na i-guide kayo papuntang campsite. At syempre, ang may-ari ng mismong campsite. Na-experience din namin ang Thai food since taga Thailand ang owner ng campsite at talaga namang panalo ang lasa. Magandang kalikasan, masarap na pagkain at masayang mga kaibigan. Ito ang aming adventure sa Suksan River Island. Good morning mga kapatid, ito at nandito na kami sa may Antipolo. Dito na rin ako nagsimulang mag-vlog dahil minute pa namin si paring Junray at nangiram kami ng upuan saka tent para kay Krister. Bali ngayon ay 3 lang kami magka-camping, si Krister saka si Mark. Punta tayo ng Magdalena, Laguna kahit maulan. Tara! At umpisahan na natin tong adventure natin from Antipolo to Laguna. Sabay Magdalena, 2 hours ang biyahe natin. Dito sa part na to mga kapatid, palatandaan nyo yung Jollibee saka yung Petron. Pagdating nyo rito, kakaliwa na tayo. Packet na to ng Pililla Windmill doon Mapita. Tapos dire-diretso na to ng Laguna. So far mga kapatid, hindi pa naman kami naaabutan ng ulan. Pero kung titignan nyo, basa yung kalsada, siguro umulan dito kanina. Sana ay wag tayo abutan ng ulan sa daan. Pero kung sakali mang umulan, handa naman tayo, may dala kaming raincoat saka panangga talaga sa ulan. Kasi kung alam nyo na rainy weather yung camping nyo, kailangan prepared din talaga kayo sa mga gamit. Hindi yung basta-basta lang din. Kapag gusto nyo naman na bumisita sa may Pililla Windmill, dito rin yung way niya. Mapapasa nyo naman yung signage niya sa may, dito sa may kalsada. Tapos ayan o, kakaliwa lang kayo dyan. Yan na yung way papunta sa may Pililla Windmill. Maganda rin mamasyal dyan mga kapatid. Try nyo rin. Dito na tayo mga kapatid sa may Mapita, Mapitac, Laguna. Ayan yung signage niya, I love Mapita. After ng uphill sa may Pililla hanggang Mapita, tapos marami ring zigzag. Eto, dito na tayo sa baba at patag na at napakalawak na mga kabukiran na makikita nyo. Kapag bumabiyahe kami at dito kami dumadaan, ito talagang part na to ang gusto kong pagmasdan. Kaliwat kanan may bukid, berde, tapos may mga kabundukan sa unahan. Napakasarap pagmasdan. Ayan o. Ay, presko ang hangin mga kapatid.
Salamat po. Tapos na tayo sa bayan ng Lumban. Nandito na tayo ngayon sa may Pagsanhan, Laguna. Before tayo pumunta ng campsite, mamamalengke muna kami para dire-diretso na tayo pagdating sa may campsite. Dito na tayo sa may arc ng Pagsanhan, Laguna. Puerta Real ng Pagsanhan. Dito muna tayo sa may Pagsanhan Public Market. Mamamalengke muna tayo ng ating kakainin. Okay, tapos na tayong mamalengke rito sa may Pagsanhan Public Market. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pamamalengke namin. Ngayon ay didiretso na kami sa may campsite. As per Google Map, 15 minutes nandun na tayo sa campsite. Kaya tara na at doon na lang tayo magkwentuhan ulit. Let's go. Grabe mga kapatid, kung nakikita nyo lang yung bundok oh. Hindi ko alam kung anong bundok to, pero ang kapal ng sea of clouds niya. Ang ganda ng view rito. Dito na tayo sa may Barangay Calusye. Basta dito lang to sa may Laguna. At nung nanood ako ng mga vlog, nakita ko rin na may rough road papasok sa may campsite. Since maulan ngayon, expect natin na medyo maputik, pero as per doon naman sa owner ng campsite, possible naman daw papunta na may camping area nila. Ang sarap talaga bumiyahe kapag yung dinadaanan mong lugar puno, sariwa yung hangin. Tapos since medyo maulan, kaya yung ampas ng hangin sa katawan natin malamig. Pero iba talaga yung experience mga kapatid kapag kayo gato, yung mapupuno, tapos meron pa ang kabundukan na view. Ay, dito pa lang mga kapatid ay marerelax ka na. What more pa kapag ka nandun ka na sa campsite. Sa Google Map kita na yung pinin natin. 6 minutes, nandun na tayo. Wow! Maganda talaga na kalikasan mga kapatid. Ito na mga kapatid, may mga rough road na. Tapos dito tayo sa may kaliwa. Ipapakita ko rin sa inyo yung dadaanan natin, especially itong rough road, para may idea kayo kapag gusto nyo pumunta rito sa Suksan campsite. Yun o, meron pa rin palang sementadong daan. Natin kung hanggang saan tong sementado, kasi pagpasok mo ng campsite, rough road na. Uy, oh, ganda. Ayan sila, mga mamimingwit sila. Wow! Natado. Ayan po si Sir, nag-aabang na sa atin. Siya yung mag-a-assist sa atin papunta doon sa may campsite mismo. Papunta ng campsite,
siguradong hindi ka maliligaw kasi may mag-a-assist sa inyo. Dito pa lang sa may kalsada, hihintayin na nila kayo. Yan, ito na yung entrance to Suksan River Island Campsite. Sir? O sige, okay lang po. Pero kaya naman ang motor. Sige, okay lang po yan. Ayan, winarningan na tayo ni Sir na maputik daw ang daan. Pero kaya naman doon ang motor. Ito na yung ganap namin ngayon, adventure. Dahan-dahan lang. Ito na nga, maputik. Sundan lang natin kung saan dumaan yung guide natin. At last, ito na yung part na maputik talaga mga kapatid. At alalay lang sa pagdadrive kasi minsan nag-i-slide talaga yung gulong sa sobrang dulas ng putik. Pero sa ngayon mga kapatid ay okay pa naman kami at wala pang naging abirya na malala. Dire-diretso lang. Finally, dito na tayo sa may receiving area nila. Ito yung talagang adventure. Yung tipong medyo mahihirapan ka pero eto na siya. Yan ang campsite. Hello po sir. Hello po. Natumba ka na. Apo? Natumba ka na. Yung isa po. Ay, nako. Kayo po yung may-ari? Ako po. Thank you po sir. Eric po. Naka-video sir, okay lang? Okay lang. Siya po yung owner ng Sansuk River Island Campsite. Napakabait. Thank you po. Ito mga kapatid, nandito na tayo sa may campsite and wow! Napakaganda nature. Tapos napakalinis. Pwede namang ibaba yung motor gaya nung sa akin, pero hindi ko kasi kayang ibaba siya dahil matarik. Yung owner, siya yung nag-drive pababa kasi kabisado niya na. Kaya eto, nandito mismo yung motor natin pero sila Mark sa si Krister, ipapark na lang daw nila banda rito para medyo malapit sa camping spot namin. Kasi mahirap magbuhat ng maraming gamit tapos pataas pababa. Anyway mga kapatid, ito na yung motor ko at nakaraos na ibaba rito mismo sa may camping spot at sobrang ganda ng camping site. Simple at talagang natural lang talaga. Kasi ayun yung ilog. Kung makikita nyo medyo malabo kasi nga nag-uulan. Yan talaga yung i-expect nyo kapag nag-uulan, medyo lalabo talaga yung mga ilog natin. Kaya eto mga kapatid, pahinga lang muna. Hintayin ko yung mga kasama ko. Tapos update ko kayo mamaya. Okay, at eto nakapag-set up na kami ng aming mga camping tent. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi yun lang din naman kung ano yung pinapakita ko before. Ito yung sa akin, hindi ko pa nilalagay yung cover, saka na lang pagka umulan. Kasi ito yung magiging tambayan namin sa ilalim ng puno. Ito kayo ay paring Krister, tapos yung kay paring Mark. Ito lang, simpleng setup lang, tapos may tables, tapos may chair kami.
Tapos papahinga tayo dito sa camping site na walang ibang campers kundi kami lang as per the owner. Kaya solo natin tong overnight stay natin dito sa campsite. Tapos mamaya pwede tayong magtampisaw sa malamig na ilog. Malinis naman siya pero yun nga, gaya ng sabi ko kanina, maulan kaya expect nyo na malabo siya. Chill lang muna tayo rito mga kapatid. Yung ibang gamit namin ayusin na namin, tapos pahinga na. Meron tayo ritong libreng rambutan. Galing kay Mark. Ano, hindi kami rambutan ni Mark. Mark, kamusta yung rambutan mo? Natamis to. Nilalanggam to eh. Tamo. Bakat na bakat. Tamo. Baka yung rambutan mo bawal sa YouTube yan ha. Ano mo? Blur mo yan. Mapula. Matamis nilalanggam. Tapos na kami mag-chill muna. Itatry naman namin na maligo sa ilog. Although medyo malabo siya since maulan, pero malinis naman siya, kaya tara, sasama ko kayo dito sa may ilog. Yun oh, nauna na si Krister oh. Saan bumaba? Try natin bumaba mga kapatid. Mark, tara na! Si Mark, hindi kasi naliligo eh, may lahing pusa yan eh. Uy, malamig ah. Mababaw lang siya rito. Hindi ko lang alam kung dito mababaw pa rin. Kasi yun oh, mayroong kabayo na tinatawid yung mga locals dito. Semento ba yan? Yun oh, yun na siya oh. Ligo na. Saan? Doon sa Dumanti. Tapos Doon tayo ma-open. tara. Enjoyin lang muna namin tong ilog. Tas mamaya balikan ko kayo pag tapos na kami. Tapos na tayong magbabad sa ilog. Nakaligo na tayo, nakabanlaw na. Paring Krister. Sa si paring Mark ay abala na. Anong ginagawa mo pre? Nagsasaing. Yun, nagsasaing na siya. Saing na siya. At habang nagsasaing siya, mag-asikaso na rin tayo ng pangulam natin para sa dinner. Ang dinner natin ngayon ay sinigang na hipon, saka magpiprito tayo ng isda. Yung mga ingredients natin, ito na medyo nilanggam, pero okay lang yan at babanlawan na lang natin yan. Tapos ito yung hipon, saka isdang, anong isda to pre? Ginto. Mahal to mga kapatid oh. Ginto eh.
Ayusin ko lang muna to, i-prepare ko tapos luto na tayo. Ito na yung sinigang natin. Pakuluin lang muna natin tong sibuyas saka kamatis, tapos lagyan na natin yung mga ricado mamaya. Tapos ito yung sinaing natin na may asin para raw hindi mahilaw. We. Mga puso na ito. Ngayon Krister yan. Yun ay turo mo. Lalagyan daw ng asin para hindi raw mahilaw. Tignan natin mamaya. Sabi ko sa loob ilagay eh. Sa loob ng kanin ilagay. Bigas lang yan, walang tubig, asin lang. Hindi kayo marunong magsaing eh. Luto na yung dinner natin. Meron tayong crispy na isda, prito. Tapos meron tayong sinigang na hipon. Tapos meron tayong sausawan na patis na may sili. Let's eat na, let's eat. Sa mga gutom na oh, you know. Unang kanin of the day. Tapos na tayong kumain at kung mapapansin nyo yung mukha ko rito, oh. Madilim kasi rito mga kapatid, talagang walang ilaw. Tapos ito lang, may mga fairy light lang kami, tapos ilaw namin. Ayan si paring Krister, tapos si paring Mark. Tamang kwentuhan lang, kwentuhan ng buhay-buhay, gaguhan lang. Banding lang muna kami, tas palipas oras. Mamaya pahinga na tayo para maaga tayo gumising bukas. Tapos kain, tas ligpit, tapos uwi na. Yung tamang ano lang tayo, makapag-relax at makapag-banding dito sa kapaligiran. At yun pa, kahit may bagyo, binigyan tayo ng magandang weather dito. Hindi masyado umuulan, sana ay hindi pa umulan bukas dahil medyo maputik ang dadaanan natin palabas. Pero anyway, adventure nga, kasama yon. The more na mahirap puntahan, the more na maganda. Kaya nakaka-relax dito. At the same time, kami lang yung grupo na nag-camp ngayon. Solo namin tong buong camping area nila. Nireserve namin para sa amin tatlo. Good morning. 6 AM at napasarap ang aming tulog dahil 10 PM pa lang kagabi. Umuulan na hanggang madaling araw at natulog na agad kami. Ito ang itsura ng campsite. Gising na sila Sister, si Mark nag-aayos pa ng tent. Malamig ngayon, pero hindi yung sobrang lamig, sakto lang. Timpla muna tayo ng kape para umpisahan itong panibagong araw natin dito sa campsite.
tapos na tayo magkape at medyo magliligpit na tayo. Ito yung campsite namin ngayon. Unti-unti na kami nagliligpit, pero yung mga basa, buti umaraw na at mapapatuyo namin bago namin itupi. Ang ginawa namin, hindi na kami nagluto ng food kasi dito sa may campsite, yung owner is Thailander. Nag-offer sila ng mga Thailand food and nag-order na lang kami para sa amin para hindi na kami masyadong, alam mo yun, yung magkikilos. Ang gagawin na lang namin ngayon ay unti-unti kaming magbabaklas ng aming mga tent at magliligpit na kami partially. Tapos neto, kakain na lang kami doon sa may taas. Ipapakita ko sa inyo pala yung sa taas na part ng camping site para may idea kayo, and kung pwede makausap din natin yung owner na mag-invite dito sa camping site nila. Kaya mga kapatid, at magliligpit na muna kami. Yun, at tapos na tayong mag partial ligpit ng mga gamit natin. Akit na muna tayo dun sa may unahan na part ng campsite at umorder tayo ng Thai food para makakain tayo before umuwi. Nandun na sila Mark saka si Krister at susundan na lang natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order namin. Ito yung mga in-order namin dito. Chicken green curry. Ano to? Fried basil. Fried basil saka Tom yum. tom yum. Ito po yung pinaka magaling nating chef. Hello. At owner din ng campsite, si Sir. Kain muna tayo rito mga kapatid bago tayo dumiretso pa uwi. At talaga namang natatakam na kami rito sa mga niluto ni Sir. Mapapakanin talaga. Eto, at nakapag-ayos na kami ng mga gamit sa campsite. Ayan na, malinis na siya. Lagi nating isusure na wala tayong iwan ng basura at itatapon natin sa tamang basura para malinis pa rin yung campsite area. Tapos na rin tayo kumain ng Thai food nila kuya. Tapos nandito na kami sa site na kung saan kami nag-setup ng camping. Yun, all in all, maganda tong camping site nila. Malinis, tahimik, dahil natsyempohan din namin na solo kami, wala kaming kasamang ibang campers. Ang daan, expect nyo lang na maputik, pero kaya naman kasi nakapunta kami rito. Yun nga lang, kailangan talaga ng konting ingat para hindi matumba. Ang pinaka rates lang talaga nila rito is 300 pesos per head na, all in na yon, wala na kayong ibang babayaran. Sulit na sulit dahil dito mararamdaman mo talaga yung peace of mind, tapos talagang connected ka sa nature. Okay yung paligid natin. Tsaka magaling yung may-ari. Talagang hobby niya yun. Tapos parang kumikita lang siya on the side. So yun yung magandang Tsaka nandito yung may-ari. Sa ibang campsite kasi di ba parang caretaker na lang yung kausapin mo. Tapos yung kachat mo iba. Ito, tsaka Thai siya. Magaling siya mag-Tagalog. Sarap ng luto. Grabe. Koder, ano masabi mo rito sa campsite? Sulit, not for business to. Okay. Tapos if ever pala na gusto nyong matry yung Thai food, meron din silang ina-offer dito. Si kuya owner mismo yung magluluto sa inyo. Grabe, solid, masarap. Kaya nga hindi na kami nagluto kahit may pagkain kami rito. Tinry na lang namin yung Thai food nila. Kapag nakapag-camping kayo rito, try nyo yung Thai food na ina-offer nila. Hindi kayo mabibigo. Sulit yung binayad nyo kasi sulit talaga at masarap. Muli, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace, yo!